Naranasan mo na ba ang isang malalim na pagpapakilos sa iyong kaluluwa, isang pakiramdam na ginawa ka para sa higit pa? Isang tahimik, patuloy na bulong na ang Diyos ay may isang mahusay na layunin para sa iyong buhay. Ito ay isang maganda at sagradong pagtawag. Ngunit bago ipagkatiwala ka ng Diyos sa grand destiny na iyon, bago kanya itataas sa mga bagong antas ng impluensya at epekto, dapat muna niyang ihanda ang sisidlan. Dapat niyang malaman na ang isa na niyang gamitin ay handa na. At ang paghahanda na ito ay madalas na nagmumula sa anyo ng mga pagsubok, 7 tiyak na mga pagsubok na idinisenyo na hindi masira ka, ngunit upang mabuo ka, upang pinuhin ka, at upang ipakita ang totoong kondisyon ng iyong puso. Maraming nagnanais ang pagpapahid, ngunit kakaunti ang handang magtiis sa proseso. Ngayon, lalakad natin ang mismong landas na kinukuha ng Diyos ang kanyang mga napili, na binubuksan ng 7 pagsubok na dapat mong ipasa sa harap ng Diyos ay tunay na magamit ka para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng kanyang pabor, ngunit tungkol sa hugis upang dalhin ito. Bago ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na grand asterisk sa pamamagitan ng asterisk ikaw, dapat muna siyang gumawa ng isang bagay na malalim asterisk sa asterisk ikaw. Ito ay isang pundasyong prinsipyo ng kaharian. Ang Diyos ay mas interesado sa iyong pagkatao kaysa sa iyong kaginhawaan, at mas nababahala sa iyong kabanalan kaysa sa iyong kaligayahan sa isang makamundong kahulugan. Nakikita niya ang wakas mula sa simula. Alam niya ang bigat ng layunin na inilagay niya sa iyong buhay, at alam niya kung ano ang kakailanganin mong dalhin ito ng walang pagkakatitis. Tulad ng sinabi sa amin ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Ang banal na appointment na yun ay may isang banal na paghahanda. Ang mga pagsubok at pagdurusa na kinakaharap natin ay hindi mga random na kilos ng isang malayong Diyos, sila ang sinasadya, mapagmahal na mga kamay ng isang ama na naghahanda ng kanyang anak para sa isang mas malaking pamana. Ang bawat hamon, bawat pagkaantala, bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay isang bahagi ng sagradong kurikulum na ito. Isipin ito sa ganitong paraan, ang Diyos ay hindi kailanman nag-aaksaya ng isang labanan. Siya ay isang master strategist at isang perpektong ama. Ang bawat pagsubok ay sinasadya, na idinisenyo upang pinuhin ka bilang sunog na pinino ang ginto. Ang apoy ay hindi sirain ang ginto, sinusunog lamang nito ang mga impurities, ang dross, na iwan ng isang bagay na dalisay, mahalaga, at nagliliwanag. Sa parehong paraan, pinapayagan ng Diyos ang init ng mga pagsubok na sunugin ang ating pagmamataas, ang ating pag-asa sa sarili, ang ating mga nakatagong kawalan ng katiyakan, at ang ating makasariling mga ambisyon. Ang bawat pagsubok ay isang silid-aralan, at ang paksa ay ikaw. Tinuturuan ka niya, hinuhubog ka, at ginagawang katulad mo ang kanyang anak na si Jesus, na siya mismo ay naging perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa. Kaya, kung nahanap mo ang iyong sarili sa isang panahon ng matinding presyon, magpuso. Maaaring ang Diyos ay simpleng pag-iikot ng init dahil nakikita niya ang mahalagang ginto sa loob mo na determinado siyang ilabas. Dinadala ito sa amin sa pinakaunang at marahil ang pinakapundasyon na pagsubok, ang pagsubok ng pagganyak. Bago bigyan ka ng Diyos ng isang platform, susubukan niya ang pundasyon kung saan ka nakatayo. Tumingin siya sa mga mahusay na panalangin, masigasig na serbisyo, at ang mga pampublikong pagpapakita ng pananampalataya, at diretso siyang sumusulat sa puso. Nagtatanong siya ng isang solong, matalim na tanong, asterisk bakit? Asterisk bakit mo nais na magamit sa akin? Ipinanganak ba ito mula sa isang tunay, buong pag-ibig sa Diyos at isang hindi makasariling pagnanais na makita ang kanyang kaharian na sumulong? O mayroon bang nakatago, banayad na binhi ng personal na ambisyon? Naghahanap ka ba ng pagkilala sa mga kalalakihan, ang palakpakan ng karamihan, ang tagumpay na nagdadala ng personal na pagpapatunay? Dapat malaman ng Diyos ang totoong dahilan na hinahangad mong maglingkod sa Kanya. Ang mga kahihinatnan ng paglilingkod na may mga mahuhusay na motibo ay malubha, isang aralin na itinuro na may malalakas na kailanawan sa aklat ng mga gawa na may kwento nina Ananias at Sapphira. Nagbenta sila ng isang piraso ng pag-aari at nagdala ng isang bahagi ng pera sa mga apostol, na nagpapanggap na ito ang buong halaga. Ang kanilang kasalanan ay hindi pinapanatili ang ilan sa pera, ito ang kanilang gagawin sa kanilang nalulugod.
Ang kanilang kasalanan ay ang kasinungalingan, ang pagkukunwari. Nais nila ang reputasyon ng pagiging radikal na mapagbigay ng walang katotohanan ng radikal na sakripisyo. Pinupukaw nila ang palakpakan para sa isang debosyon na hindi nila nakuha. Naghahatid sila ng kanilang sariling imahe, hindi Diyos. At ang kinalabasan ay nakapipinsala, isang matibay na babala na ang Diyos ay hindi mabibiro. Pinahahalagahan niya ang pagiging tunay at isang dalisay na puso na higit pa kaysa sa anumang panlabas na pagganap. Hinahanap niya ang mga naglilingkod sa kanya sa lihim na lugar, matagal na bago pa man sila makita sa pampublikong parisukat. Ihambing ito sa puso ni David. Nang dumating ang propetang si Samuel sa susunod na hari ng Israel, nakita niya ang matangkad, gwapo na mga kapatid na lalaki at ipinapalagay na sila ang mga napili. Ngunit itinama siya ng Diyos, na nagsasabing, hindi tinitingnan ng Panginoon ang mga bagay na tinitingnan ng mga tao. Ang mga tao ay tumingin sa panlabas na hitsura, ngunit tinitingnan ng Panginoon ang puso. Nakita ng Diyos ang mga panlabas na kwalifikasyon at natagpuan ang isang batang lalaki na pastol sa isang bukid, isang batang lalaki na ang puso ay lubos na nakatuon sa kanya. Ang pagsamba ni David ay hindi isang pagganap para sa isang madla. Ito ay ang pag-apaw ng isang puso na nilinang sa pag-iisa sa kanyang tagalikha. Hindi siya naghahanap ng isang korona, hinahanap niya ang Diyos. Iyon ang puso na mapagkakatiwalaan ng Diyos ng may kapangyarihan. Iyon ang pagganyak na hinahanap niya. Ang pagsubok na ito ay madalas na magbubukas sa mga panahon ng pagiging malalim. Susubukan ka ng Diyos upang makita kung mananatili kang tapat kapag walang nanunood, kung walang mga papuri, walang promo, walang gantimpala ng tao. Manalangin ka pa ba ng may pagnanasa? Magsisilbi ka pa ba ng may kahusayan sa maliit, hindi nakikitang mga gawain? Magbibigay ka pa ba ng mapagbigay kapag walang nakakaalam ng iyong pangalan? Ang katapatan sa mga anino ay ang kinakailangan para sa impluwensya sa ilaw. Ang lahat ay dumadaloy mula sa isang puso ng tunay na pagpapakumbaba, na naghahanap lamang ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinayuhan tayo ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, wala nang gawin dahil sa makasariling ambisyon o walang kabuluhan. Ito ang postura ng isang puso na pumasa sa pagsubok sa pagganyak. Naiintindihan nito na ang anumang regalo, anumang talento, ang anumang pagkakataon ay mula sa Diyos at para sa Diyos. Walang silid para sa karibal o personal na kaluwalhatian. Marahil ay walang sino man ang nagmodelo ng mas mahusay kaysa kay Juan Bautista. Siya ay isang kababalaghan. Ang mga tao ay sumalampak sa kanya sa disyerto, at ang mga pinuno ay nanginginig sa kanyang mga salita. Siya ay may katanyagan, impluwensya, at isang malakas na ministeryo. Gayunpaman, nang lumitaw si Jesus, ang tugon ni Juan ay isa sa malalim na pagpapakumbaba. Ipinahayag niya, dapat siyang maging mas malaki, dapat akong maging mas kaunti. Naunawaan ni Juan ang kanyang layunin ay hindi upang mabuo ang kanyang sariling kaharian ngunit ituro sa hari. Bumaba siya upang si Kristo ay maaaring tumaas. Ito ang puso na hinahanap ng Diyos. Isang puso na pumasa sa pagsubok ng pagganyak, isang puso na hindi nagsisilbi kung ano ang makukuha nito. Ngunit sa labas ng dalisay, walang pag-ibig na pag-ibig sa isa na nagbigay ng lahat. Ang prinsipyong ito ng pagbawas ay sobrang kontrakultura, hindi ba? Ang aming mundo ay sumisigaw sa amin upang maitayo ang aming tatak, upang madagdagan ang aming platform, upang ipakilala ang aming pangalan. At ang banayad na panganib para sa mga nasa ministeryo o pamumuno ay maaari nating mabunyagan ang mga makamundong ambisyon na ito sa espiritual na wika. Maaari nating kumbinsihin ang ating sarili na nagtatayo tayo ng isang platform para kay Jesus, kapag sa katotohanan, nagtatayo tayo ng isang pedestal para sa ating sarili. Ang pagsubok sa pagganyak ay pumuputol sa lahat ng panlilinlang sa sarili. Itinanong nito ang brutal na tanong, kung tatanggapin ng Diyos ang lahat ng kaluwalhatian para sa iyong tagumpay, ngunit wala kang natanggap na kredito, makuntento ka pa ba? Maglilingkod ka pa ba na may parehong pagnanasa? Kung ang iyong pangalan ay ganap na tinanggal mula sa kwento at ang kanyang pangalan lamang ang nanatili, sapat na ba ito para sa iyo? Para kay Juan Bautista, ito ay higit pa sa sapat, ito ay ang kanyang buong kagalakan. Ito ay kung saan ang pagsubok ay nagiging hindi kapani-pani walang banayad. Ito ay bihirang isang malinaw na pagpili sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod kay Satanas. Mas madalas,
Ito ay isang pagpipilian sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at paglilingkod sa Diyos para sa mabuting damdamin, ang pagpapatunay, at pakiramdam ng kahalagahan na ibinibigay sa atin. Ang pagnanais na maging makabuluhan ay isang malakas na drive ng tao. Ngunit kapag ang hangaring yun ay nagiging gasolina para sa aming serbisyo, nabigo namin ang pagsubok sa pagganyak. Ang gawain ay maaaring magmukhang maganda pa rin sa labas. Maaari naming ipangaral ang mga makapangyarihang sermon, humantong sa mga epektibong koponan, o bumubuo ng mga lumalagong organisasyon. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng samahan, tinitimbang niya ang puso ng pinuno. Nakikita niya ang lihim na panalangin para sa pagkilala, ang twinge ng paninibugho kapag ang ibang tao ay na-promote, ang tahimik na kasiyahan na kinukuha natin sa purihin ng iba. Ito ang mga tagapagpahiwatig sa dashboard ng kaluluwa, na nagsasabi sa amin na ang aming motivational engine ay tumatakbo sa maling gasolina. Mag-isip tungkol kay King Saul. Narito ang isang tao na pinili ng Diyos, na pinahiran ng propetang si Samuel, at binigyan ng isang kaharian. Mayroon siyang lahat para sa kanya. Ngunit ang kanyang paghahari ay naging isang trahedya na kwento ng isang tao na hindi maipasa ang pagsubok sa pagganyak. Ang kanyang pangunahing driver ay hindi ang kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang pag-aproba ng mga tao at ang seguridad ng kanyang sariling posisyon. Kapag siya ay iniutos ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na lubos na sirain ang mga Amalekita, pinanatili niya ang pinakamahusay sa mga tupa at baka. Ang dahilan niya, upang isakripisyo sa Panginoon mong Diyos. Ito ay tunog ng espiritual, napakalakas. Ngunit nakita mismo ni Samuel. Sinabi niya, ang pagsunod ay mas mahusay kaysa sa sakripisyo. Ang pagsuway ni Saul ay nagmula sa isang mas malalim na pagganyak, nais niyang kaluguran ang kanyang mga sundalo at ibalik ang mga nasamsam ng digmaan upang magmukhang isang matagumpay, pagsakop sa hari. Ang kanyang takot sa tao ay mas malaki kaysa sa kanyang takot sa Diyos. Natapos ito sa nakabagbag damdaming sandali nang, matapos patayin ni David si Goliath, kumanta ang mga tao, pinatay ni Saul ang kanyang 1,000, at si David ang kanyang 10,000. Ang isang puso na ligtas sa Diyos ay magalak. Ang isang tunay na pinuno ay ipagdiwang na ang isa sa kanyang sariling mga kalalakihan ay nagdala ng isang mahusay na tagumpay para sa bansa. Ngunit ang puso ni Saul, na hinimok ng kawalan ng kapanatagan at isang gutom para sa personal na kaluwalhatian, ay hindi mahawakan nito. Sinasabi ng banal na kasulatan, mula sa oras na iyon ay pinananatiling mata ni Saul si David. Nalantad ang kanyang pagganyak. Hindi siya nag-aalala sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, siya ay natupok sa pagprotekta sa kanyang sarili. Ang nakakalason na pagganyak na ito ay nakakalason sa kanyang pamumuno, pinahihirapan ang kanyang kaluluwa, at sa huli ay humantong sa kanyang pagbagsak. Hindi maipagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga tao sa isang hari na ang pangunahing pag-aalala ay ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan sa mga kamay ng isang tao na may marumi na motibo ay palaging nagiging isang tool ng pang-aapi at pag-iingat sa sarili, sa halip na isang channel ng banal na pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit napakatindi ng pagsubok sa pagganyak, at kung bakit madalas na pahintulutan tayo ng Diyos na maging sa mga sitwasyon na nagpapakita kung ano ang tunay na nagtutulak sa atin. Papayagan niya ang ministeryo ng ibang tao na mapalad kaysa sa iyo. Papayagan niya ang isang taong pinayuhan mo upang malampasan ka. Hihilingin ka niya na magsagawa ng isang gawain na malayo sa ilalim ng iyong pagbabagong anyo. Sa mga sandaling ito, ang iyong reaksyon ay nagpapakita ng iyong pagganyak. Nagagalak ka ba, o nagagalit ka? Naghahatid ka ba ng pagpapakumbaba, o nagrereklamo ka ba sa pagmamalaki? Ang pagsubok ay wala sa grand, pampublikong sandali ng pagpapasya, ngunit sa maliit, pribadong reaksyon ng puso. At ito ay kung saan ang labanan ay tunay na nanalo o nawala. Wala ito sa entablado na may maliwanag na ilaw, nasa tahimik, hindi napapansin na teatro ng kaluluwa. Isaalang-alang ang matibay na kaibahan sa pagitan ni Saul at John the Baptist. Narito ang isa pang lalaki na may napakalaking sumusunod. Si John ay isang pambansang kababalaghan. Ang mga tao ay dumarami mula sa buong Judea hanggang sa ilang upang marinig ang kanyang kulog na mensahe ng pagsisisi at mabanyagan siya sa Jordan. Siya ang tao ng oras. Pagkatapos, lumilitaw si Jesus sa pinangyarihan at sinimulan ang kanyang sariling ministeryo. Hindi malamang, ang mga alagad ni John ay lumapit sa kanya,
isang tala ng pag-aalala, marahil kahit na isang pahiwatig ng mapagkumpitensya ang pag-aalala, sa kanilang mga tinig. Sinabi nila, Rabbi, ang taong kasama mo sa kabilang panig ng Jordan ang iyong pinatunayan tungkol sa mabuti, siya ay nagbibinyag, at lahat ay pupunta sa kanya. Ito ang sandali ni John. Ito ang pagsubok, nagsilbi sa isang pilak na pinggan. Makakainis ba ang kanyang puso sa paninibugho? Makikita ba niya si Jesus bilang isang banta sa kanyang impluensya, isang karibal para sa pagmamahal ng mga tao? Susubukan ba niyang protektahan ang kanyang pagbabahagi ng merkado ng mga tagasunod? Ang kanyang tugon ay isa sa mga pinakamalalim at magagandang pagpapahayag ng isang dalisay na puso sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi siya nagtatanggol, hindi siya gulat. Sinasabi lamang niya ang isang pundasyon ng katotohanan, ang isang tao ay maaaring makatanggap lamang ng ibinigay sa kanila mula sa langit. Naunawaan niya ang kanyang tungkulin ay isang takdang aralin mula sa Diyos, hindi isang tagumpay na kailangan niyang ipagtanggol. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakabalot sa pagiging pinakapopular na propeta. Ang kanyang seguridad ay nasa kanyang pagtawag. Pagkatapos ay binibigyan niya ang magandang pagkakatulad ng kaibigan ng ikakasal. Sinabi niya, ang ikakasal ay kabilang sa ikakasal. Isipin mo yan, hindi niya nakita si Jesus bilang kanyang kompetisyon, nakita niya si Jesus bilang buong punto. Ang kanyang kagalakan ay hindi natagpuan sa pagiging sentro ng atensyon, ngunit sa pakikinig sa tinig ng isa na karapat-dapat sa lahat ng pansin. Ang tagumpay ni Jesus ay hindi nabawasan siya, natapos niya ito. Ito ang mismong katuparan ng gawain ng kanyang buhay. At pagkatapos ay inihatid niya ang klasikong, nakamamanghang linya na dapat na ma-etched sa puso ng bawat pinuno, dapat siyang maging mas malaki, dapat akong maging mas kaunti. Hindi ito ang maling, self-deprecating pagpapakumbaba ng isang taong nagsisikap na magmukhang espiritual. Ito ang matagumpay na sigaw ng isang tao na pumasa sa pagsubok sa pagganyak na may mga kulay na lumilipad. Ang kanyang kagalakan ay wala sa kanyang sariling katanyagan ngunit sa katanyagan ng hari. Ito ay tiyak kung bakit ipinagkatiwala ng Diyos si Juan sa tulad ng isang mahalagang, sagradong papel sa muling pagsasaalang-alang sa kasaysayan. Maaari mo bang isipin ang mga kahihinatnan ng sakuna kung si Juan ay nagmamay-ari ng puso ni Saul? Gagamitin niya ang kanyang napakalawak na impluensya upang lumikha ng isang karibal na paksayon. Maaaring magkaroon siya ng subtlety na nagdududa kay Jesus, protektahan ang kanyang mga tagasunod mula sa bagong dating. Ang buong misyon ng Mesiyas ay nakakasalubong sa isang kalsada ng tao na itinayo mula sa mga bricks ng ego at kawalan ng kapanatagan. Dapat subukan ng Diyos ang ating pagganyak dahil naghahanap siya ng mga conduits, hindi mga lalagyan. Naghahanap siya ng mga kalalakihan at kababaihan na magiging malinaw na mga channel para sa kanyang kaluwalhatian na damaloy, hindi mga malabo na dam na sumusubok na mangolekta ng kaluwalhatian para sa kanilang sarili. Kapag ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay nakatali sa pagiging isang lalagyan, ikaw ay patuloy na nababahala. Nag-aalala ka tungkol sa iyong kapasidad. Nag-aalala ka tungkol sa mga tages. Patuloy mong inihahambing ang iyong laki at lumiwanag sa mga lalagyan sa paligid mo. Ito ay isang pagod at walang laman na pag-iral. Ngunit kapag naiintindihan mo ang iyong papel bilang isang conduit, isang simpleng pipe, ang iyong buong pananaw ay nagbabago. Ang iyong pag-aalala lamang ay ang daloy. Nagagalak ka kapag tumataas ang daloy, kahit na sa pamamagitan ng pipe sa tabi mo, dahil alam mo na hindi ito ang iyong tubig upang magsimula. Ang iyong malalim at matatag na kagalakan ay matatagpuan lamang sa pagiging bahagi ng proseso, isang sisidlan na ginagamit ng guro para sa kanyang sariling mga layunin. Ang iyong kabuluhan ay hindi sa kung ano ang hawak mo, ngunit sa iyong dala. Kaya't masidhi nating praktikal ang tungkol dito. Ano ang itsura nito upang mabuhay bilang isang conduit? Nangangahulugan nito na kapag ang iyong koponan ay may isang malaking panalo, ang iyong una, hindi na buong, antas ng gut level ay hindi mag-isip, ito ay mukhang maganda ako, ngunit sa kaagad at tunay na pag-iwas sa papuri sa mga miyembro ng koponan na naganap ito, at sa huli sa Diyos na nagbigay ng pagkakataon. Nangangahulugan ito kapag nakakita ka ng isang kasamahan o kahit na isang karibal na samahan na magtagumpay sa paraang nais mo. Maaari kang makaramdam ng isang tunay na pagsulong ng kagalakan para sa kanila. Bakit? Dahil sumusulong ang kaharian. Ang tubig ay dumadaloy. Ang katotohanan na damaloy ito sa kanilang pipe sa halip na sa iyo ay hindi tumigil sa uhaw na uminom.
Ipinagdiriwang ng isang conduit ang daloy, anuman ang channel. Ang isang lalagyan, sa kabilang banda, ay lihim na nagagalit sa tagumpay ng iba. Tinitingnan nito ang bawat iba pang lalagyan bilang kompetisyon para sa isang hangganan na tubig. Kung ang kanilang lalagyan ay puno, dapat itong nangangahulugang mas kaunti para sa akin. Ang kakulangan ng mindset na ito ay ipinanganak ng kawalan ng kapanatagan at ang ganap na kaaway ng pakikipagtulungan, pamumuno sa pag-iisip ng kaharian. Nakita ni Saul ang tagumpay ni David kay Goliath hindi bilang isang tagumpay para sa Israel, ngunit bilang banta sa kanyang sariling lalagyan. Ang mga tagay ng mga tao, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at si David ang kanyang 10,000 ay ang tunog ng kanyang lalagyan na pumutok. Hindi siya maaaring magalak sa isang tagumpay para sa kanyang sariling bansa dahil ang kanyang pagganyak ay panimula tungkol sa pag-iingat sa sarili, hindi ang mga layunin ng Diyos. Nakikita natin ang parehong pakikibaka, ang parehong pagsubok sa pagganyak, kahit na sa loob ng sariling panloob na bilog ni Jesus. Isipin ang mga alagad, naglalakad sila kasama ang anak ng Diyos, na nakasaksi sa mga himala, naririnig ang pinakamalalim na pagtuturo sa kasaysayan ng tao, at ano ang ginagawa nila sa kalsada. Nagtatalo sila tungkol sa kung alin sa kanila ang pinakadakila. Ang mga ito ay literal na kinakalkula ang laki ng kanilang mga lalagyan mismo sa harap ng mapagkukunan ng buhay na tubig. Ito ay halos nakakatawa kung hindi ito masyadong trahedya at kaya, pamilyar. Nag-just lang sila para sa posisyon, para sa katayuan, para sa upuan ng karangalan. Nagpapatakbo pa rin sila sa ilalim ng mga patakaran ng kapangyarihan at katanyagan ng mundo. At paano tumugon si Jesus? Hindi lang niya ito sinisisi. Sa panimula niya ay muling inhinyero ang kanilang kahulugan ng kadakilaan. Kumuha siya ng isang maliit na bata sa kanilang gitna at sinabing, maliban kung magbago ka at maging tulad ng maliliit na bata, hindi ka napapasok sa kaharian ng langit. Ano ang pangunahing katangian ng isang bata sa kontekstong ito? Pag-asa. Ang isang bata ay hindi nag-aalala tungkol sa pagiging isang lalagyan, pinagkakatiwalaan lamang nila ang pinagmulan. Pagkatapos ay pupunta siya ng higit pa, ang sinumang nais na maging mahusay sa iyo ay dapat maging iyong lingkod, tulad ng anak ng tao ay hindi dumating na ihatid, ngunit maglingkod. Ganap na binubuwag niya ang modelo ng lalagyan. Sa ekonomiya ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa kung magkano ang maaari mong maipan para sa iyong sarili power, purihin, posisyon ngunit kung gaano mo maibuhos ang iba. Ang totoong kadakilaan ay sinusukat ng iyong output, hindi ang iyong kapasidad. Ito ay tungkol sa kung gaano kalawak ang iyong pipe, kung gaano mo malayang pinapayagan ang biyaya, karunungan ng Diyos, at pag-ibig na damaloy sa iyo upang mapangalagaan ang mga taong tinawag kang mamuno. Ito ang radikal, baligtad na kalikasan ng pamumuno ng kaharian. Nangangahulugan ito na itigil mo ang pagtatanong, paano ako magiging mahalaga? At nagsisimula kang magtanong, paano ako magiging kapaki-pakinabang? Tumitigil ka sa pagdarasal, Diyos, punan mo ako upang mapuno ako, at magsisimula kang manalangin, Diyos, damaloy sa akin, kahit na iniwan ako ng walang laman ng ilang sandali, dahil nagtitiwala ako na ikaw ay isang walang hanggang mapagkukunan. Ang pagbabagong ito ay nakakatakot sa kaakuhan. Ang ego ay nais na maging isang reservoir, isang maganda, malalim, kahanga-hangang lawa na hinahangaan ng mga tao. Ngunit ang isang reservoir ay maaaring maging stagnant. Naghahanap ang Diyos ng mga ilog, para sa mga channel, para sa mga kondisyong nagdadala ng buhay na tubig sa isang tuyo at uhaw na mundo. Ang karangalan ay hindi sa pagiging lawa, ngunit sa pagiging ilog na makakakuha upang gabayan ang daloy ng buhay. At maging matapat tayo sa kung ano ang kasama ng isang ilog. Hindi ito palaging isang mapayapa, karanasan sa pastoral. Minsan ang daloy ng Espiritu ng Diyos ay isang banayad na kasalukuyang, at ang aming tungkulin ay simpleng magbigay ng isang malinaw na landas. Ngunit sa ibang mga oras, ito ay isang baha. Ito ay isang mabilis na torrent na nagbubunyag ng aming napakatanawin. Inilalagay nito ang mga bagong channel, tinatanggal nito ang mga malaking bato ng pagmamataas at kawalan ng kapanatagan na hawak namin sa loob ng maraming taon, pinalalawak nito ang mga matulis na bato ng ating pagkatao. Upang maging isang conduit ay ang pagsuko sa prosesong ito. Ito ay upang tanggapin na ang daloy mismo ay tukuyin ang channel. Ang isang lalagyan, sa kabilang banda, ay tumutol dito. Sinabi ng isang lalagyan, hindi, ito ang aking hugis.
Ito ang aking mga hangganan. Huwag itulak laban sa aking mga dingding, maaari kang maging sanhi ng isang crack. Natatakot ang lalagyan sa mismong kapangyarihan na inaangkin nitong nais na hawakan, dahil ang kapangyarihang iyon ay nagbabanta sa istruktura na tinukoy ng sarili. Ito ang trahedya na kwento ng unang hari ng Israel na si Saul. Narito ang isang tao na nagsimula sa lahat ng mga gawa ng isang conduit. Nang pinahiran siya ng propetang si Samuel, nasaan siya? Nagtago siya sa mga bagahe. Siya ay labis na nasasaktan sa pagtawag, na may kamalayan sa kanyang sariling maliit. Hindi ba ako isang Benjamite, mula sa pinakamaliit na tribu ng Israel, at hindi ba ang aking angkan ang mapagpakumbaba sa lahat? Iyon ang sigaw ng isang tao na nakakaalam na hindi siya ang mapagkukunan. Siya ay isang walang laman na sisidlan, handa ng magamit. At sa isang panahon, ang Espiritu ng Diyos ay sumugod sa kanya at siya ay isang malakas na channel para sa paglaya ng Diyos ng Israel. Ngunit sa isang lugar sa kahabaan ng paraan, ang lalagyan ay nagsimulang mahalaga kaysa sa mga nilalaman. Ang unang pangunahing crack ay lumitaw kapag hinihintay niya si Samuel na magsakripisyo. Ang presyon ay nasa, ang mga Filisteo ay nagtitipon, at ang kanyang sariling mga kalalakihan ay nagkalat. Ang kanyang lalagyan ay nagsisimula na magmukhang walang laman at mahina. Kaya ano ang ginawa niya? Kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ginawa niya ang sakripisyo mismo, isang papel na hindi sa kanya. Hindi niya kayang madala ang kahinaan ng paghihintay, ng pagtitiwala sa pinagmulan. Kailangan niyang gawin ang isang bagay upang baybayin ang kanyang lalagyan, upang mapanatili ang hitsura ng kontrol at pamumuno. Pinili niya ang pagpapanatili sa sarili sa pagsunod. Mula doon, mabilis ang pagkabulok. Matapos ang isang tagumpay sa mga Amalekites, direktang sinuwi niya ang utos ng Diyos at pinipigilan ang pinakamahusay sa tupa at hari. At nang harapin siya ni Samuel, ang kanyang dahilan ay nagsasabi, dinala sila ng mga sundalo, upang isakripisyo sa Panginoon mong Diyos. Siya ay nag-deflect, siya rationalize, at pagkatapos ay ang pinakamapahamak na ebidensya ng kanyang container mindset ay ipinahayag. Sinabi ni Samuel, ano ang monumento na ito na naririnig kong nakaset up ka sa iyong sariling karangalan sa Carmel? Ang isang lalagyan ay nagtatayo ng mga monumento sa sarili nito. Ang isang conduit ay nagtatayo ng mga altar sa Diyos. Si Saul ay naging labis na nahuhumaling sa pagpapanatili ng kanyang hari, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamana, ang kanyang lalagyan na hindi na niya maririnig ang tinig ng isa na napuno sa kanya sa unang lugar. Siya ay naging isang tao na pinagmumultuhan ng kanyang sariling kawalan ng laman, pathologically na nagseselos kay David, na ang tanging pagnanais ay maging isang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagtatapos ni Saul ay isang mabagsik na babala, ang isang lalagyan na tumangging ibuhos ay sa kalaunan ay babalik sa loob at ubusin ang sarili sa kapitan at takot. Ihambing ito kay David, isang tao na malalim, tragically flawed. Nakipagtalik siya at pagpatay. Ang kanyang lalagyan ay kamanghamanghang nasira. Ngunit tingnan ang kanyang tugon sa Awit Kapitulo 51. Ito ang pangwakas na panalangin ng isang conduit na humihingi ng pagkumpuni. Hindi niya sinasabi, Diyos, ayusin ang aking reputasyon. Hindi niya sinasabi, Diyos, ibalik ang aking posisyon at kapangyarihan. Ang kanyang sigaw ay, lumikha sa akin ng isang dalisay na puso, O Diyos, at magpapanibago ng isang matatag na espiritu sa loob ko, ibalik sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan. Bakit? Ano ang layunin ng pagpapanumbalik na ito? Ang susunod na taludtod ay nagsasabi sa amin ng lahat, pagkatapos ay magtuturo ako ng mga lumalabag sa iyong mga paraan, at ang mga makasalanan ay babalik sa iyo. Ang kanyang personal na pagpapanumbalik ay hindi ang pagtatapos ng layunin. Ang layunin ng pagtatapos ay dapat na maging kapaki-pakinabang muli. Siya ay desperado para sa buhay na tubig ng Diyos na damaloy sa kanya muli upang maabot nito ang iba. Naunawaan niya na ang kanyang buhay, ang kanyang paghahari, ang kanyang paghinga, ay hindi tungkol sa pagbuo ng isang kahangahangang reservoir na nagngangalang David, ngunit tungkol sa pagiging isang channel para sa awa at biyaya ng Diyos na tubig ang bansa ng Israel. Iyon ang puso ng isang pinuno pagkatapos ng sariling puso ng Diyos. Ito ay isang puso na sumisira hindi lamang para sa sarili nitong kasalanan, kundi para sa pagkagambala ng daloy sa iba na sanhi ng kasalanan. Ang pagkagambala na ito ng daloy ay ang hindi nakikitang trahedya ng pamunuan na batay sa lalagyan.
Kapag ang pangunahing focus ng isang pinuno ay nagbabago sa pagprotekta sa lalagyan ang kanilang posisyon, ang kanilang imahe, ang kanilang pakiramdam ng seguridad ang daloy ng buhay, pagkamalikhain, at biyaya sa pamamagitan ng mga ito ay nagpapabagal sa isang trickle at sa kalaunan ay nag-iikot. At hindi gumagalaw na tubig breed disease. Ang kultura ng koponan ay nagiging nakakalason. Ang mga tao ay nagsisimulang mag-operating dahil sa takot, tulad ng ginawa ni Saul. Sinimulan nila ang pag-hoeing ng kanilang sariling mga mapagkukunan, pinuprotektahan ang kanilang sariling maliit na lalagyan, dahil nakikita nila itong modelo mula sa itaas. Ang misyon ay nag-drift. Ang layunin ay nagiging maulap. At lahat ito ay nangyayari dahil ang pinuno, ang itinalagang maging pangunahing channel, ay naging isang dam. Mag-isip tungkol sa presyon ng pagsubok. Ang bawat pinuno ay nahaharap sa mga sandali ng napakalawak na presyon na nagbabanta na basagin ang kanilang lalagyan. Para kay Saul, ito ay ang presyon ng Philistine army na nagtitipon sa Gilgal. Ang mga tao ay nagkalat, ang kanyang mga mapagkukunan ay lumabo, at si Samuel ay huli na. Ang pressure ay pinisil ang kanyang lalagyan, at ang lumabas ay takot, kontrol, at pagsuway. Kinuha niya ang mga bato dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang pinagmula na dumaan. Ang kanyang mga aksyon ay tungkol sa pag-plug ng mga leaks sa kanyang sariling awtoridad. Ngayon isaalang-alang ang presyon kay David pagkatapos ng kanyang kasalanan kasama sina Bathsheba at Uriah. Hindi ito isang panlabas na banta sa militar, ito ay isang malalim na panloob at pagbagsak ng moral. Ang kanyang lalagyan ay hindi lamang basag, ito ay nasira ng bigat ng kanyang sariling pagkakasala. Nang harapin siya ni Propeta Nathan, maaaring tumugon si David tulad ni Saul. Maaari siyang mag-deflect, rationalize, o tinanggal ang banta. Siya ang hari, may kapangyarihan siyang patahimikin si Nathan magpakailanman. Iyon ang ginagawa ng isang lalagyan, tinatanggol nito ang mga banta sa integridad nito. Ngunit ginawa ni David ang kabaligtaran. Sa ilalim ng napakalawak na presyon ng pagkakalantad, hindi niya sinubukan na eye-patch ang lalagyan. Hinayaan niya itong masira, nahulog siya sa kanyang mukha at sinabing, "Nakasulsa ako laban sa Panginoon." Pinili niya ang transparency sa pag-iingat sa sarili. Naunawaan niya na ang isang sirang channel, bukas at nakalantad sa harap ng Diyos, ay walang hanggan na mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang selyadong, proteksyon sa sarili, at walang laman na lalagyan. Ang pagsira ay ang kinakailangan para maibalik ang daloy. Ang Diyos ay hindi maaaring damaloy sa isang pader ng ladrilyo, ngunit maaari niyang ibuhos ang mga bitak ng isang sirang daluyan. Kaya paano ito isinasalin para sa amin, ngayon, sa aming mga koponan, ating mga samahan, ating pamilya? Ang mga sintomas ng isang hardened container ay banayad sa una. Nagsisimula ito sa kung paano mo hawakan ang impormasyon. Ang isang conduit ay nakakakita ng impormasyon bilang enerhiya na maipasa sa pamamagitan ng system para sa kabutihan ng kabuuan. Malinaw silang nagbabahagi, patuloy silang nakikipag-usap sa paningin, tinitiyak nila na ang bawat isa ay kailangan nilang umunlad. Ang isang lalagyan, gayunpaman, ay nagsisimula sa pag-hoard ng impormasyon. Ang impormasyon ay nagiging isang mapagkukunan ng kapangyarihan, isang pera na kinokontrol nila. Lumilikha sila ng mga silos, gaganapin ang mga pribadong pagpupulong pagkatapos ng pangunahing pagpupulong, at pinalabas ang kaalaman sa isang kailangang malaman na batayan, dahil ang pagpapanatili ng iba sa dilim ay nakakaramdam ng lalagyan. Pagkatapos ay tingnan kung paano mo hawakan ang kredito. Kapag nagtagumpay ang isang proyekto, saan pupunta ang spotlight? Ang isang conduit ay natural na nagpapalabas ng papuri. Talagang natuwa silang makita ang iba na lumiwanag, at itinuturo nila ang koponan, sa mga tiyak na individual, at sa huli, sa mapagkukunan ng mga regalo at kakayahan na naging posible. Isipin si Juan Bautista, isang malakas na pinuno ng conduit, na nang ang kanyang mga alagad ay nagseselos sa lumalaking katanyagan ni Jesus, ay nagsabi, "Dapat siyang maging mas malaki, dapat akong maging mas kaunti." Iyon ang awit ng conduit. Ang isang lalagyan, sa kabilang banda, ay sumisipsip ng kredito tulad ng isang espongha. Maaari nilang sabihin na, "Kami, sa isang pulong ng koponan," ngunit ang kanilang wika ay subtly na posisyon sa kanilang sarili bilang bayani ng kwento. Kailangan nila ang panlabas na pagpapatunay upang mapalakas ang mga dingding ng kanilang lalagyan, upang matiyak ang kanilang sarili ng kanilang sariling halaga at kahalagahan.
Ito ay tanda ng malalim na kawalan ng kapanatagan, isang takot na kung hindi nila inaangkin ang tagumpay, ang kanilang lalagyan ay makikita na mahina o hindi kinakailangan. At ito ay direktang humahantong sa pangatlo, at marahil ang karamihan sa pagbubunyag, diagnostic, kung paano mo hawakan ang pagkabigo. Kapag nagkamali ang mga bagay ang isang deadline ay hindi nakuha, nawala ang isang kliyente, nabigo ang isang produkto saan ang enerhiya ng daloy ng sisihin. Ang lalagyan, sa desperadong pangangailangan nito ay manatiling malinis at walang putol, ay nagiging master ng pagpapalihis. Ang sisihin ay isang nakakalaso na sangkap na hindi nito kayang hawakan, kaya dapat itong pump kaagad at ituro sa ibang lugar. Tatanungin ng pinuno ng lalagyan, kaninong kasalanan ito? Maghahanap sila ng isang scapegoat, isang solong punto ng pagkabigo na maaaring ihiwalay at ma-excise, pinuprotektahan ang reputasyon ng pinuno. Ang focus ay sa pagtatalaga ng sisihin upang mapanatili ang integridad ng lalagyan. Lumilikha ito ng isang kultura ng takot. Ang mga tao ay tumitigil sa pagkuha ng mga panganib. Gumugol sila ng mas maraming enerhiya na nagdodokumento ng kanilang bawat galaw upang maiwasan ang hinaharap na sisihin kaysa sa ginagawa nila sa pagbabago. Nagtatago sila ng mga pagkakamali, umaasa na hindi sila matuklasan, dahil alam nila na sa mundo ng isang lalagyan, ang pagkabigo ay isang pag-aakusa ng isang tao, hindi isang punto ng data para sa system. Ang isang conduit, sa kaibahan, ay sumisipsip ng paunang pagkabigla ng pagkabigo. Naiintindihan nila na ang pamumuno ay nangangahulugang nakatayo sa agwat. Ang kanilang unang tanong ay hindi, kaninong kasalanan ito? Ngunit, ano ang nangyari, at ano ang matututuhan natin dito? Instinctively nilang hinayla ang sisihin papasok, madalas na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, sa huli, ito ay sa akin. Ako ang pinuno, hindi rin ako nagbigay ng sapat na kailanwan, sapat na mapagkukunan, o sapat na suporta. Ngayon, hatiin natin ang proseso ng magkasama at tingnan kung saan nabigo tayo ng system. Pansinin ang shift, ang lalagyan ay nagpersonalize ng sisihin sa iba, ang conduit ay nagpapahiwatig ng sisihin at nakatuon sa system, habang isinapersonal ang pangwakas na responsibilidad sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng paunang epekto, ang conduit ay lumilikha ng kaligtasan sa psikolohikal. Nagiging sandali sila ng pagkabigo sa isang sandali ng pag-aaral. Binago nila ang nakakalaso na enerhiya ng sisihin sa produktibong enerhiya ng pagsusuri at pagpapabuti. Pinapayagan nila ang mga aralin na natutunan mula sa kabiguan na Damaloy asterisk sa pamamagitan ng asterisk mga ito sa buong koponan, na ginagawang mas malakas, mas matalinong, at mas nababanat. Ang lalagyan ay gumagamit ng pagkabigo upang maglinis at parusahan, ang conduit ay gumagamit ng pagkabigo upang pinuhin at palakasin. Sa wakas, isaalang-alang kung paano mo lapitan ang pag-unlad ng iyong mga tao. Ito ay kung saan ang pangmatagalang likas na katangian ng isang conduit kumpara sa isang lalagyan ay nagiging malinaw na kristal. Ang isang lalagyan ay panimula na hinihimok ng isang kakulangan sa pag-iisip. Nakikita nila ang talento bilang isang banta. Ang isang tumataas na bituin sa kanilang koponan ay hindi isang pinuno sa hinaharap, ang mga ito ay isang potensyal na usurper. Kaya, ang pinuno ng lalagyan ay namamahala sa paglago ng kanilang mga tao ng maingat. Naglagay sila ng takip sa kanila. Maaaring mag-alok sila ng ilang pag-unlad, ngunit hindi kailanman mas maraming tao na maaaring mapalaki ang mga ito. Mapipigilan nila ang mga pagkakataon para sa pagkakalantad sa pamunuan ng senior, kukuha sila ng kredito para sa mga pinakamahusay na ideya ng miyembro ng kanilang koponan, at bibigyan nila sila ng sapat na positibong puna upang mapanatili silang gumaganap, ngunit hindi sapat upang makaramdam sila ng makapangyarihan. Ang pinakadakilang takot ng lalagyan ay pinalitan, na nakikita bilang hindi mahahalagang. Kaya nililinang nila ang dependency, tinitiyak na ang mga pangunahing ugnayan at kritikal na kaalaman ay tumatakbo lamang sa kanila. Hindi sila nagtatayo ng isang koponan, nagtatayo sila ng isang korte ng mga tapat na paksa na ang sariling mga ambisyon ay nakulong sa kawalan ng kapanatagan ng pinuno. Ang pinuno ng conduit ay nagpapatakbo mula sa isang lugar ng radikal na kasaganaan. Ang kanilang pangunahing trabaho, tulad ng nakikita nila, ay upang gawin ang kanilang mga sarili na hindi na ginagamit. Ang mga ito ay mga magnet ng talento at, mas mahalaga, mga multiplier ng talento. Patuloy silang naghahanap ng mga taong may higit na potensyal kaysa sa mayroon sila,
At kapag nahanap nila ang mga ito, ibinubuhos nila ang lahat ng mayroon sila sa kanila. Binibigyan nila sila ng pinakamalaking, nakakatakot na mga takdang aralin. Pinangalanan nila ang mga ito sa mga silid na wala sila. Ikinonekta nila ang mga ito sa mga mentor. Ipinagdiriwang nila ang kanilang mga panalo ng mas malakas kaysa sa ipinagdiriwang nila ang kanilang sarili. Ang pagkakakilanlan ng conduit ay hindi natagpuan sa pagiging bayani, ngunit sa pagiging bayani tagagawa. Ang kanilang kagalakan ay nagmula sa pagkakita ng isang tao na kanilang tinuturo na makuha ang promosyon, ilulunsad ang bagong dibisyon, o kahit na kumuha ng kanilang sariling trabaho habang nagpapatuloy sila sa isang bagong bagay. Hindi sila nagtatayo ng isang kaharian upang mamuno, nagtatayo sila ng isang paglulunsad ng pad para sa kadakilaan. Naiintindihan nila na ang tanging tunay na pamana na dahon ng isang pinuno ay ang tagumpay ng mga binuo nila. Ang lalagyan ay naglalayong maging pinakamataas na puno sa bukid sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng iba pa. Ang conduit ay naglalayong maging hardenero ng isang buong kagubatan, alam na ang kanilang trabaho ay sinusukat ng taas na maabot ng iba pang mga puno. Kaya, ang pangwakas na pagpipilian ay nakasalalay sa iyo, magiging lalagyan ka ba, paghawing ng mga mapagkukunan at potensyal na kapang, o magiging conduit ka ba, palakihin ang kadakilaan sa iba at paglikha ng isang pamana na nagpapalabas sa iyo. Tunay akong nakakausisa na malaman kung ano ang iniisip mo, kaya I drop ang isang puna sa ibaba at sabihin sa akin ang tungkol sa isang oras na nagtrabaho ka para sa isang tunay na pinuno ng conduit at ang epekto nito sa iyong karera. Kung ang balangkas na ito ay kapaki-pakinabang, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa 3 praktikal na gawi ng isang pinuno ng bayani. Hanggang sa susunod, tandaan na ang iyong tunay na halaga ay wala sa iyong hawak, ngunit sa kung ano ang iyong pinakawalan. Ito si Marco, nag-sign off.